Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi. Mga loads ng Tuesday, grabe mga news natin ngayon, mga lodi. May mga nagbebenta, may mga nagpo-position ng malupit, grabe. Hindi natin alam kung mag start na ba, no? So grabe sa hours natin, medyo positive, no? Uptrend tayo, mga idol. Pero nasa downtrend tayo kanina, parang kaka-uptrend lang nito. Kung titignan niyo yung chart natin ng XRP, medyo bumaba pa yan ng 2.4. Ito yung naging support 2.4 mga lodi. So kanina dito yung lock prop ay stop loss ko Ang position ko kasi dito ko nakuha mga lodi no 2.41. Tapos umangat, di ako nag-take profit and then bumaba, na negative ako. And then ngayon paakyat na siya ulit mga lods, no? So wala akong nilagay na stop loss. Ang stop loss ko yung liquidity ko. Ayan. Na feeling ko kasi mamaya may news tayo diyan mga idol Pero ano na 'yan? Iangat ko rin yan dito if ever no nakita ko na magdi-negative na siya. Kasi si BTC nag-ano siya nag tawag dito 107 mga idol di ba? So ngayon ito yung ating so far positive $16 tayo mga idol dito sa ating trade mga lods no. So ayan angat ko na nga ayan kasi dito talaga yan mga lodi So pag kasi hindi pala ano yan parang support talaga yan yung 2.4 sarado mga lods Kaya diyan ko siya nilagay kanina. No? So hindi siya inabot, kala ko nga aabutin. Alam mo, aabutin bigla nakabuelo nagpapagupit si ano niyan pinagupitan ko si Boy WhatsApp tinitignan ko sabi ko abutin nata. Tapos biglang umangat. So naka-recover mga idol. So goods yan for me. Nabuhay yung trade natin, positive pa ng $16 o 50 na lang. No, medyo naglalaro siya dito Titingnan natin kung ano yung magiging epekto ng magiging mga news mamaya, mga idol, no? So punta na tayo sa mga news natin. Unahin na natin 'to, nako, alabas muna tayo sa crypto, no? Grabe 'to, mga idol. Si Attorney General James Uthmere, mga lodi, no? Sabi niya dito, we are issuing criminal subpoenas to Roblox. Patay ang Roblox, mga idol. Ulitin natin. We are issuing criminal subpoenas to Roblox, which has become a breeding ground for predators to gain access to our kids. Sabi niya, mga idol, no? So, meron siyang sinabi dito, natin play, baka maka-operate ako. Pero ayun yung pinaka main, no? Yung Roblox kasi, mga idol, karamihan dyan naglalaro bata. Siyempre, yung mga pido, mga lodi, ayan yung ginagawa nilang breeding ground, di ba? Breeding ground. So makikita nyo dito may mga account tulad niyan. Ito yung may account niya, no. So maraming comment dito na mga malulupit. No, so tingnan natin mga idol kung ano mangyayari dito. Marami nang marami nang nagbanta dito na parang lilinisin daw nila yung yung mga kasi yung mga account sa Roblox, mga lodi, syempre may mga edad yan. Yung iba naman dyan, sinasabi, bata pa, pero hindi naman bata. Di ba? Nag-ano sila, nagpapanggap silang mga kids. Di ba? Pero naglalaro sila. Pero mga lods in fairness maraming mga laro sa Roblox na nakakatuwa. Mga idol. Kaya nga yung ibang mga streamer, di ba? Yung mga content creator, medyo matatanda na rin yun, pero naglalaro pa rin sila ng Roblox 'Di ba? Ang inaano lang nila dito yung mga pido talaga. Pero kung hindi ka naman pido, paano malalaman na pido sila? No? Pakinggan nga natin. Sige na, pakinggan natin kung ano sabihin nito ni Kuya. This is Attorney General James Uthmire. Today, our office will be issuing criminal subpoenas to the online children's gaming company, Roblox. Roblox profited off of our kids while exposing them to the most dangerous of harms. They enabled our kids to be abused. Companies like Roblox have become breeding grounds for predators to get to and have access to our kids. These criminal subpoenas will enable us to gather more information for our prosecutors about the criminal activity taking place on Roblox platform, as well as evidence on the predators that are out there and the victims that are abused. At the end of the day, we will stop at nothing to fight to protect our kids.
and companies that act carelessly and expose them to harm will be held accountable. Grabe, no? Alam niyo, merong isang scammer, sorry. Merong hacker pala, sorry. Merong hacker na ang target niya yung mga pedophile, mga lodi. Si Ryan Montgomery, kung kilala niyo yun. Mga idol. Ilang beses, na news ko na yun nung nakaraan mga idol Ito ba yun? Ryan Montgomery. Ito. Hindi yun, kasi music yun Ito mga lodi, no? Child safety warrior. Nakita niya, nakapalaw ako dyan. No? So, ang ano niya dito mga idol, pinapakita niya sa inyo kung paano mang-hack. Napakadali, tinuturo niya mga idol, no? Pero ang pinaka solid na ginagawa niya, hinahunting niya yung mga pedophile. Ayan, si Ryan Montgomery. Mga lodi. Ito yung profile niya. Baka doon kayo sa isa dancing and singing No? So, ito yun, mga lodi. Malupit yan. Merong interview yan dito. Ayan, no? Ang lupit ng interview niya kay Sean Ryan. Ang ganda ng interview. Pinakita niya kung paano mang-hack. Sobrang dali lang mang-hack, mga lodi, para makuha yung mga information nyo sa cellphone nyo. Kapag connect kayo sa mga wifi sa airport, sa Starbucks, pwede kayo ma-hack dun, mga lodi. Pinakita niya yun Nandyan, no? So, mahaba yan. Pero, nagkaroon ako ng ng news dyan dati. Medyo mahaba yan dahil pinakita kong gaano siya katindi. At kalupit mga idol Sabi nga ni Sean Ryan, no? Sabi nga ng interview sa kanya, buti na lang kakampi ka namin, hindi ka kalaban. Kasi kung kalaban siya talaga, mga lods, marami siyang ma-hack na lahat. Ang galing niya mang-hack, mga lodi. Ayan. So, punta na tayo dito. Grabe yung mga pedophile, Ayan. So, BlackRock is selling Bitcoin ahead of the Fed meeting today. They've been dumping BTC every few hours to liquidate longs. What's going on? So, magkakaroon kasi ng conference, 'di ba? Ba dito yung Fed, 'di ba? Nagkaroon sila ng conference, as maraming pupunta doon. Maraming sasabihin, maraming malupit na bisita, sila Cathy Wood nandun. So bago daw mangyari yun, nagbenta na yung BlackRock ng BTC. Ayan mga lodi, tambak daw. Mga idol, no? Pero kung sila nagbebenta, ayun yung Fed, hindi. Kung sila nagbebenta, mga lodi, meron namang nagposition ng long. O ayan, si Baron. Pero hindi si Baron to mga lods Sabi niya dito, breaking, insider with 100% win rate just open long on BTC and Ethereum for $290 million. Remember, Fed crypto meeting starts in a few hours. Does he know something we don't? Grabe, no? Sipin nyo mga idol, 174 million sa BTC, 116 million sa Ethereum. Nakalong siya, mga idol. Anong mangyayari niyan? Kaya nga sabi, does he know something we don't know? Ganun din dito yung BlackRock. What's going on? 'Di ba? Lilipad ba o babagsak? Ganun yung pwedeng mangyari, no? Ano na tayo? $21 mga lodi. Profit natin, no? So, bala ko kasi hindi ko na kasi parang sobrang lalim kasi ng binagsak mga idol para sa akin. No, kasi ito talaga yung pinakamababa, halos 2.1, 2.2, di ba? Mga ganyan. So ito, kinalkula ko na to kaya may blue dyan. Diyan ako magpa-profit or magti-take profit or diyan ako magdi-decide. Kasi yun yung 50% mga lodi. So once na umabot siya dyan, pwede na akong magbenta kasi at sabi nga nila pwede kang bumili o pwede kang magbenta sa loob ng 50% So dito ang choice ko magbenta if ever na tumama siya dyan, magbibenta ako kasi baka mag-bounce siya pababa Parang bumalik siya, mauntog siya ng ganun. 'Di ba? So pwede ko na ibenta yung profit ko dito or hintayin ko lang mga lodi na pwede niyang tagusin to tapos mas malaki pa yung pwedeng i-profit. Pwedeng ganun mga idol. So magdi-decide tayo. Kaya ang gagawin ko na lang para mas safe, once na umabot na siya dyan, kukunin ko yung 50% niyan. Tapos doon ako maglalagay ng lock profit. Ayan, dito ako maglalagay ng lock profit sa position niya ngayon.
Pero dahil baka abutin yan, malamang dito na ako sa ano, ano. So ito yung blue, ayun yung half, no? Ayun yung half. So ang mangyayari, kapag umabot dyan, o yung position ko ngayon, ay ito yung kalahati niya eh. So kung umangat siya dyan, pwede ako ilagay ko yung lock profit ko dito kasi pwedeng balikan pa siya o hindi na. Diba? Ganun yun eh. Para mas safe eh. Maraming decisions eh na pwedeng gawin. So magkano na? 27 USDT. Mga idol, no? Ongoing profit natin, mga lodi. No? Hintayin natin kung babalikan pa siya o hindi, no? Oh, ayan. Pero pwede naman ako mag-short dito. Ito, lagay ko na to dito. Ayan, para wala nang talo. Oh, panalo na tayong $3. Yeah. Okay na yan, no? Bayaan ko na. Habang nag-update lang naman ako kasi pag nag-update kasi ako, hindi ko nababantayan. So, kailangan nating maglagay ng ganito. Pero kung babantayan ko siya, pwedeng tanggalin ko na nga yan eh. Stop loss na yan. Saka ako na lang bahala eh. Uy, grabe, umangat ngayon ha, mga lods ha. Oo. Anong ginagawa mo? Ha? Ba't ka lumilipad, mga lodi? Ayan ha. So, sige, lagyan lang natin ng sure. Para baka kasi pag habang nagsasalita ako, biglang bumaba, hindi natin mapansin. No, so, ayan, grabe, no? So, kaya picture ni Baron yung nakalagay dito kasi sinasabi ng iba na family ni Trump yung whale na yon, no? Yung insider na to, mga idol. So, ano mangyayari? Abangan natin. So, ito, sabi dito, boom, Eric Trump. Naku, ito si Baron, ngayon naman. Eric Trump just confirmed that US-based crypto project will have zero capital gains. Ano ba yung mga US crypto? Alam nyo na yan, number 1 yung XRP. Eric Trump confirmed US-based crypto project will benefit from zero capital gains tax. Yeah? Tignan natin kung tama. Sabi ni Alex Smith. Kung sumagot si Grok, is this true that Eric Trump confirmed US-based crypto project will benefit from zero capital gains tax? Walang sagot. Ba't walang sagot? Nakalagay dito dalawa. Wala, hindi sumagot si Grok, mga idol. Wala nang Grok, oh. Ako pag may Grok. So, ayun lang sinabi dyan. So, punta na tayo dito, mga lodi. Ito. So, maraming nagsasabi na puro Ripple na lang yung magandang news. Ripple. No, yung Ripple nakipag-partner sa ganito. Ripple, binili yung ganito. Tapos sinasabi nila, Ripple lang yan. Kumbaga, Ripple yung makikinabang dyan, hindi XRP. No, pakinggan natin yung sinabi ni Brad Garlinghouse dito, mga idol, no. Lagi nilang sinasabi yun na hindi makikinabang yung XRP sa ginagawa ng Ripple kasi Ripple lang yung makikinabang. So, tignan natin Anyone thinks that Ripple is not 100% behind XRP is just missing. They've lost the plot. Like, we are totally committed and we will remain totally committed. Ayun mga lodi sabi si Brad Garlinghouse na nagsabi, anyone thinks that Ripple is not 100% behind XRP is just missing. They have lost the plot. We are totally committed and will remain totally committed. 10,000 XRP daw. Ayan na naman si 10,000 XRP, mga lods. So, meron tayong titignan na na triangle of life. I-check natin mamaya. Ito mga lodi Ito, para lang maintindihan yung iba. The important things to know about XRP Treasury Company is that it will be buying XRP on the open market, not a discount, which many other treasury companies do. So, yung treasury, mga lodi, yung 1 billion something na re-raise nila, ang bibili nila yon sa market. Sa market mismo. No, so makaka-apekto yun sa price ng XRP. Kumbaga, parang halimbawa, yung Evernorth, parang para siyang MicroStrategy sa Bitcoin. Si MicroStrategy, bumibili ng Bitcoin, di ba? Nag-i-stock ng Bitcoin. Si Evernorth naman, siya si XRP. So, ganun yung doon, parang sample, mga lodi, no? Di ba? So, ayun, naiintindihan niyo yun, Kaya bullish nung nangyari yung mga news kanina tungkol sa Evernorth, di ba? Ang dami naging bullish doon, mga lodi. Tapos na-issue pa si Chris Larsen, sinabi nagbenta daw ng 50 million XRP.
Kaya nagda-dump daw si Chris Larsen ng 50 million XRP. Pero mali yung pagkakaintindi. Ang hindi dinump niyo ni Chris Larsen, ininvest niya yun sa Evernorth, mga Lodi. Hindi niya dinump. Ang daming issue kanina, ang daming fake news eh. Mga Lods eh. Kaya ano eh. Oy, grabe oh. Biglang ganun no. Tapos biglang bababa. Dito ko na lang to. Ayun talaga yung ano ko dyan eh. Actually, pamigay na nga tong trade na to eh, mga Lodi, para sa birthday ko. Iniisip ko, pagbibigyan ako ng market eh. Kaya yung mismong aking stop loss, doon ko na siya, ay liquidation, ay yun na yung magiging stop loss ko. Ganoon ako kalupit. Face natin. Uy, easy mo, hindi kasya eh. Oh, ayan, negative $70. Talo na yan. So, ang layo, no? Dito yung aking liquidation. Bibigay kaya yan para sa birthday ko, mga Lodi. Ayun yung iniisip ko eh. Pero mag-iingat pa rin ako mamaya. Depende pa rin eh. Baka bigla ako gano'n, uy, wag. Bago na isip ko. Ano kaya mangyayari, mga idol, no? So, ayan. Check natin yan. So, punta naman tayo dito sa ating last news. So, ito yung sinasabi kong triangle of life. All this new Ripple acquisition makes this photo more realistic than ever. 10,000 XRP, mga Lodi. Just I said, 1,000 XRP is a peanuts, mga Lodi, no? Ayan. I highly recommend you secure your XRP and XLM. Take them off the exchanges. I'll do the same for HBAR. So, ayun yung sinasabi niya, mga Lodi, no? There's a final hours for the pre-Bitcoin with the ito na, huwag na, nag-promote na lang siya dyan. Parang ito kasi yung sinasabi pag pumasok tong mga to, no? Ito daw, money base. So, ayan ha, 28 trillion, no? 14 trillion. So, pwede tayo mag $373. Yung banknotes naman, mga Lodi, pwede tayong umabot ng $600 daw. Government bonds, nako, pwede tayong sumabot ng 670. Corpse bonds, 161 trillion. Oh, 58 trillion mapupunta sa atin. Ganda, parang ganito magkakaintindi ko eh. 1,380 per XRP, mga Lodi, dollars yan ha. Commodities, 300 trillion, 150 trillion yung ma-handle. So, 3,560. Oh, derivatives daw, 1 quadrillion. So, 11,000 ang pwede maging price na XRP. Grabe, no? Ang sarap isipin, mga idol, no? Pero ayun yung sinasabi nila, mga Lodi. Pero syempre, pwede naman mangyari yan. Kaya lang hindi ngayong panahon na to. Pwede mga 5 cycle, no? 3 cycle, mga Lodi, no? Sabi ko nga eh, 30 lang. Masaya na ako, 11 to 30. Pwede na tayo nun, mga Lods, no? Yung mga susunod doon, eh, bahala na si God, mga Lods, no? Pero doon, ano na ako nun, masaya na ako doon. Buhay na tayo doon, mga Lods, no? Pwede na tayo mag-invest ulit sa susunod na cycle pagka ganun yung nangyari. No? Mag-iipon na tayo. Ulit. So, grabe, no? Ano masabi nyo rin sa mga prediction nila na ganito, mga Lods, no? Yung iba pa nga, higher pa yung gusto, mga Lods, oh. Imagine, all the people. Di ba? So, punta na tayo sa mga comment nyo, mga Lodi. Grabe yung mga comment nyo, eh. Na-fresh natin. Basa-basa. Oh, ganun talaga, mga Lods. Ginagawa talaga yun ng mga bot sa YouTube, eh. Once na parang sa loob ng isang oras nagkakaroon ka ng 100 likes, ganyan, papasukin ka ng bot ng Lodi, no? So ayan, yung quad room token, chikito. Sa ako nabuburahin yan mamaya na, mga Lods, no? Basahin ko na muna yung mga comment nyo. Pag may nabasa tayong quad room, ibig sabihin wala, ayan. Ronin Padilla, ayan, nakalimot ka, Tito J, di ba? Pag minsan, pag inumaga ka ng uwi, nagtatransform ka. Ayaw nga. Hayop kasi yun, hindi aswang. Nagiging hayop. Ano sabi mo? Hindi ako naging aswang. Hindi aswang yun. Hayop yun. Dami ka naman, no?
Expected mag-down. Nag-tweet si Jim Cramer kagabi. Nako, hindi na. Huwag na natin pansin yung panot na yan. Antay muna tayo konti kay Jeblo. Baka mapomo at maliquidate ang position. No, ayan, pwede rin naman mangyari yan, mga Lodi. No? No one knows. Pete Pelizardo, shoutout sa iyo, idol. Wow, kilala ko yan. Nasa wallpaper mo, Lods. Parte ng kabataan ko yan, si Senki. Coco ni Diba. Coco ni Diba. Okay. Si Obusan Junasan yun na. Good mindset wisdom. Nakakaumay na makarinig ng mga good news sa XRP at baka maniwala na ako na sa nababasa ko, iba ang price ng XRP Private Ledger. Iba naman talaga. Magkaiba po yung price ng Private Ledger tsaka Public Ledger. Magkaiba po yung price nila. Marami nga nagsasabi, nasa 4 digits daw yung price sa Private Ledger, mga Lodi. Yung Private Ledger, gumagamit doon yung mga partner ng ng Ripple na mga private, ganun. Ganun talaga yan, magkaiba talaga yan eh. Pero sabi nila, magmi-meet din daw yan. Magpaparehas. Pero sa ngayon hindi sila magkaparehas, mga Lods, no? Wake me up when October ends. Si ano yun na, in good mindset. Si relaxing, wake me up when October ends pala. Boss, akala ko yaman na ako this 2025, pero maghihintay pa ata ako ulit hanggang another 5 years. Nasa yan, idol, no? Depende yan kung ilan ang ininvest mo, kung magkano ininvest mo ngayon, di ba? Pulado na naman market. Kanina pulado eh. Idol, muntik na nga pagalitan ni Boy WhatsApp dahil galit siya eh. Si Meowsy. Iaktober. Yoke mo to. Ako na tinamaan agad ng katlo sa bye-bye sa baba. Ayan, grabe si Yuki, oh. Always watching, boss. Ayan, si Cela Villa, Junel Nail, shoutout sa'yo. Santos Jandel, shoutout sa'yo. XRP for good news, walang kwenta. But kasi, mag-diversify kasi kayo, mga idol. Ayan na, binalingan na tayo. Magkano lang? 18 na lang. Magkano kanina inabot? 27. 18 na lang, Grabe, parang ganito lang yan, tapos gaganin na ulit yan. Kaya matakot sa ganun. Lods, kaya bumaba ang si Miri Akyon kanina, si Salad dyan. Lods, kaya bumaba ang buong market. Marami na ngayon ang nagtitake profit at malapit ng 2026 simula ng bear market. Pwede yung sinasabi mo, idol. Bilib ako dito kay Mr. Beast. Pagkatapos ng iskandalo niya laban dun sa mga dating empleyado, mga allegations ng pandaraya, para din mga problema ng mga CEO, producers ng reality shows. Tulad ng MLD at Momoland Rig. No? Pero si Mr. Beast kasi iba siya eh. Kumbaga meron na siyang pangalan, sikat na siya ng sobra, mga idol. Siya ba pinakamaraming subscriber sa YouTube. Hindi ko na matandaan eh. Alam ko siya, tapos yung Coco Melon, tapos si PewDiePie malayo na eh. Hindi na umangat eh. Seryoso na sa buhay si PewDiePie eh. Pero dito, mga Lodi, medyo titignan natin kasi hindi niya naman gagawin yan para mag-rug pull lang o irig yung mga pwede mag-invest sa kanya kasi kilala na siya. 'Di ba? Sisisihin siya, sisingilin siya, alam na mayaman siya, 'di ba? Baka mademanda pa siya if ever. Unbelievable, shoutout sa iyo. Idol, tanong ko lang, nasunugan ka na rin ba? Oo naman, sa mga trade ko, napakadami ng beses ako nasunugan, mga idol. Minsan nga, pagkagising ko, bush yung 15K eh. Isang trade lang, lubos yung 15K ko pagkagising ko. Nangyari yun, mga Lodi. Pero ganun din yun. Minsan pagkagising ko, panalo din ng ganun. Na ng 20K, panalo 15K, ganun. So, depende. Lahat yan sa trade nangyayari yan, mga Lodi. Lagi may panalo, may talo. Imposibleng puro panalo lang. Napaka-imposible nun. Lagi kang may talo pa rin. Ang gagawin mo lang doon, pataasin mo yung chance ng mananalo ka. Halimbawa, kung 50-50 lagi yung trade mo, kahit pa paano, pataasin mo ng mga 55% na panalo ka. O kaya 60, ganun. Ganun, parang papatasin mo lang. Sa ngayon ako, parang 51% lang eh. Time to buy na ulit. Yung mga nagsasabi na sana bumaba, ayan, bumaba na. Ayan, pinagbigyan na kayo.
Nagbe-benefit dyan sa airdrop ng MetaMask is yung mga OG na nagstay sa MetaMask since karamihan ng sa requirements kuha na nila. Tama yun mga lodi. Ako matagal na may MetaMask eh. Hindi ko alam kung magkakaroon ako. Wala naman ang laman ng MetaMask ko. Inuwa ko na lahat. Evernorth ba yun? Yung, or to the north, yung laro na merong, wala, hindi siya laro, idol, no? Wala yun, hindi yung laro. Si Clavish yun. LA Gaming Official, ayan, konting araw na lang, matutunghayan na natin ng October. Pero, kung di mangyayari, aasa tayo sa Moonbember. Ganun talaga, wala tayong magagawa. Quantum Epic, shoutout sa'yo. Romeo Jr. Villanueva. Thank you, boss, sa update. Sana ma-review mo din yung, ano to, Kodata SNY. XNY, sabi kasi ni Grok. Nako, idol, pasensya ka na, pero hindi na ako masyado nagre-review ng mga ibang coins ngayon eh. Focus na lang ako doon kasi siguro magre-review ako niyan sa January na. No, sa January na tayo mga lodi. Medyo magugulo ako, marami na akong coins. Mga lods, hindi ko na ano yung iba na to, mga idol, no. So, kung ikaw na lang, marami naman yan pag sinearch mo sa YouTube, marami nang magbabalita sa iyo niyan. Profit na ako na madaling araw kaso wala akong lock profit. Sana mapansin ni boss. Ano gagawin ko? Pagka ganun. Si Christian Torres Gosa, shoutout sa'yo. 29% lang kahapon ang tinaas ni Floki. Akala ko magbawas ng kahit isang 0 lang. Wala nang pangtalpak ata mga traders ngayon. Ako nga eh, no? Kaya nga ako, maliitan lang. Maliitan lang tayo. Boss, konting tutorial naman paano gumawa ng lock profit. Profit mo sana napansin. Lagi ayun na nga, idol eh. Ito na nga eh. Sinample ko na to, di ba? So, tanggalin natin to ha. O, ayan. Tanggalin natin. So, kapag may trade ka, ayan ha. Pag may trade ka, so, kung gusto mo maglagay ng stop loss, sa stop loss kasi magsisimula yun. Punta ka dito. Ayun, stop loss mo. Halimbawa, ang stop loss ko is $20 o $18. Ayan. May lalabas na red. Ayan na. Ha? So, ayun yung stop loss mo ngayon. Pag tumama dyan, talo ka ng $18. Di ba? Pero, kung nasa angat na ng position mo yung presyo ng token, ibig sabihin, positive ka na niyan. Pag inangat mo yan dito, kasi dito talo ka eh. Negative ka dito sa baba eh. Dito, panalo ka. Di ba? So, ayan. Pag inangat mo yan dyan, pag tinignan mo ngayon, ayun na yung lock profit mo. $10 na, kulay blue na siya. Ay, green na siya, hindi na siya red. Di ba? Gets mo yun, idol? Ginagalaw lang yan. Dinadrag lang yan ng ganyan, no? Pag dito sa baba, stop loss. Pag dito sa profit ka na, lock profit na yun. Ganun lang ka-basic yun, idol. Wala nang kailangang maraming usapan pa. Ganun lang. Sa ano yan, ha? Sa PC. Sa cellphone daw, si-set mo pa. Kaya lang, hindi ko nakikita yung set dun, eh. Hindi ko alam kung saan. So, dito na lang ako sa PC. Ayoko nang problemahin. So, ayun. Mga lods, no? Ganun lang po, napakadali lang yan, mga idol, no? Disley, shoutout sa iyo, si Mai Salva. Naginip ako, umabot ng 4 digits yung XRP, pero pagising ko, down pa din. Grabe ka naman, ma'am. Hindi ka na magising yan. Nako, grabe naman yun. Paano ka magte-take profit niyan? Si Romel, ayan, shoutout sa iyo. Bear market na kay Bitcoin, open short position, hold until 30k. Grabe, lalim nun, idol, ha? Si Raymond Montanilla, shoutout sa iyo, idol, ha? Ayan, nagpa-member ulit si idol sa ating subscription. Shoutout kay idol, no? Yung mga star na ganyan, no? Member natin yan. Salamat sa iyo, idol. Saludo sa iyo at lagi mo sinusuportahan yung channel ni Jeblo. I love you. Elmer TV, shoutout sa iyo, si Nochi. Buy the deep loads, deep ang sabi ng jeep. Si Artan. John Abindanyo, ayan, shoutout always dyan kay idol. Idol, yung left cloud ko nag 28% yun. Sana 500% na bukas. Sana nga, idol, no? Congrats agad sa iyo. Kung gano'n ang mangyayari. King Shang Sheng, shoutout sa iyo. Phil Habis, always dyan. Basura Man, Skylab, XDC, gumalaw na ba si XDC? Ano nangyari sa kanya? Check nga natin. Asa na si XDC? Meron din akong XDC. Gusto ko na ibenta, hindi, joke lang. Ayun, ito. So nga, tingnan natin yung day niya. Hindi, wala. Mahina pa rin to. Mga lods, no? Nagre-recover pa rin tayo talaga ngayon, mga idol, no? Sabi ko nga sa inyo, recovery week ngayon. So, Martes pa lang, meron pa tayong 3 days. Sana maka-recovery tayo ngayon, 3 araw na titira.
Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Kakalong ko, muntik na maubos. Nako, idol, mag-ingat-ingat ka lagi, ha. Huwag ka mag-early position. Ganun yung minsan nangyayari. Ay, ito yung tanong ni Idol. Idol Jeb, makapag-withdraw ka ba sa BitGet kahit di verify? Makapag-withdraw ka ba dun, boss? Hindi daw eh. Idol eh. Kasi kami, nag-verify. Pero meron mga crypto exchange na hindi na kailangan ng KYC eh. Ay, si-search ko na lang yun. Kaya lang, hindi kasi ako sang-ayon sa ganun eh, Idol eh. Na walang KYC kasi, kaya nga may KYC, kaya nga kailangan mag-verified ka. Kasi pera yun eh, mga lods eh. Kumbaga, libo-libo yung mga nagtitrade kayo ng libo-libo. 'Di ba? Kumbaga, bibigay niya sa GCash mo yung pera, tas pangalan mo. Eh kung walang KYC yun, hindi ka niya kilala. Paano kung hindi mo bayaran, 'di ba? So ang sagot ko diyan sa tanong mo is mukhang hindi, mga lods. No, kailangan magpa-verify. Kasi ayun yung parang sure na totoong tao ka eh, na talagang ano. Pag nagpi-P2P ka, nandun yung tunay mong pangalan. 'Di ba? Minsan nga, yung kinakausap ko yung nagtitrade ko eh. Oy, Renante, mga ganun. Oy, Monorito. Bilisan mo, nainip na ako. Ginagano ko minsan yun, si Monorito eh. Madalas ko na nakatrade sa P2P. Ayan. Si Ekit Gaming, shoutout sa'yo. Si Christian Luis Hernando. Ferdinand, sir, shoutout. At syempre si Instant Tindera, lagi nag-champion sa atin yan eh. Lagi nagpe-present si Madam. So, shoutout sa kanya. Magandang gabi sa iyo, Madam, ha. So, ayun yung ating news ngayon, mga Lodi. Overall, no, mukhang delikado ang Roblox dahil magkabiling sila ng subpina, mga Lodi. At yung kung ang BlackRock nagsisell, yung Whales naman naglong. Grabe yung long niya, mga Lodi. Sobrang solid, di ba? O, ano ba na news natin dito kanina? Ito yung US crypto base, no? Solid yan kasi XRP number 1 diyan eh. Tsaka to, sinabi ni Brad Garlinghouse na kung sa tingin nyo baliwala, totally committed kami sa XRP. Ayun yan, mga loads, no? Tsaka yung bago nilang partner, yung Evernorth na parang MicroStrategy pagdating sa XRP, bibili yan. At yung ating Triangle of Life, abot daw ng 11,000. Iniwala, comment nga kayo, mga Lodi. Sa tingin nyo ngayong cycle, gaano kalaki yung, gaano aabot yung XRP? Ngayong cycle ngayong cycle lang bago mag-bear market. Ano sa tingin nyo? Comment nyo dyan sa baba ng video natin. So, ayan. Kita-kits tayo bukas ng umaga, mga Lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Alam nyo naman yan. Like nyo na yung video natin. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Siyempre, positive tayo ngayon baka mamaya maging negative, wag naman. So ayun, kita-kits. Love you all. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to TV, subscribe to Jello. If you want to ano ba yan? Nigarap ka ba? if you want to subscribe to me, it's link in the description. Also, if you don't subscribe to me, I don't know what that is, okay? So peace. Ano yan Samurai Champloo. Oh.